Kaya ako sinasabing gusto ko ang prangka kasi yung tanong natin na how to handle stress at work, I believe that stress must be overcome. It must not be handled. You must not even touch stress. Logically speaking, you must not even put your hands on it or put it in your hands. Dun sa tanong na ano ang pinaka-epektibong paraan upang malunasan ang mga suliranin sa buhay, naniniwala ako na hindi maiiwasan ang mga suliranin sa buhay. Napakaraming mga factors, circumstantial things that surrounds life na nagdudulot sa atin ng mga iba't ibang suliranin. Physically, emotionally, economically, mentally. Napakaraming suliraning that besets human life on earth now. Siguro ang wala lang suliranin na mga taong nabuhay sa mundo sa pasimula ay si Eva at si Adan nang sila ay nasa halamanan ng Eden, sapagkat walang suliranin doon hanggang sila ay lumabag sa aral ng Diyos. Siguro yun lang ang point of history na po pwede nating masabi na mayroong dalawang human being na walang suliranin, pero afterwards na sila ay lumabag, nagkaroon na sila ng maraming suliranin sa buhay. At yun ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Yung suliranin o problema, hindi po yan naiiwasan, mga kapatid. Laging nandyan yan nakaabang. Along the way, you will meet some problems in life. But ano ang pinaka-epektibong paraan para ma-overcome ito, pati ang stress? Stress is defined in the dictionary as anxiety or yung sinasabi na feeling of worry, nervousness or agitation, often about something that is going to happen. So sometimes stress is defined as a mental strain on a person because of the pressure of work. Yan ang mga sinasabi ng diksyonaryo ng tao tungkol sa salitang stress.